Breaking news mga kabayan, US attack helicopter bumagsak sa Gulf of Oman habang nagpapatrol. Ligtas namang nasagip ang dalawang pilotong sakay nito. Iran ba ang dahilan o ito ay aksidente lamang? Barko na umiwas sa US blockade sinalakay ng US Navy fighter jets sa Gulf of Oman. Iran, maliitin ang kakayahan ng Israel. Iran Air Defense System pinasabog ng Israel Air Force. Hezbollah na nagkukubli sa Lebanon, pinasabog ng puwersa ng Israel. Houthi, gustong sumali sa gera. Drone na inilunsad mula sa Yemen, winasak ng Israel Air Defense System. President Trump nanindigan na may karapatan ang Israel na gumanti kung sila ay inatake. Pinakabagong barkong pangdepensa ng Pilipinas, formal nang pinasiniyaan ng gobyerno ng bansa, barko ng Republika ng Pilipinas, Raja Lacandula PS-21, ang bagong tagabanta ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Breaking news mga kabayan, isang AH-64 Apache attack helicopter ng US Army ang biglang bumagsak sa Gulf of Oman habang ito ay nagpapatrol ayon sa US Central Command. Ligtas namang nasagip ng US Forces ang dalawang piloto na kabilang sa US Army. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng US Central Command ang sanhi ng pagbagsak ng kanilang isa sa pinaka-advanced na attack helicopter sa henerasyong ito. The pilots are fine, yeah. And what Nobody you know what injured. brought it down? We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah. Israel, walang palalampasin na pagkakataon para depensahan ang kanilang bansa. Hezbollah na nagkukubli sa Lebanon, binomba ng Israel Air Force. Israel, ipinakita ang mas malinaw na video ng kanilang pag-atake laban sa Iran. Ayon sa Israel, ito ang patunay ng kanilang pag-target at pagwasak sa mga Iranian Air Defense System kabilang na ang mga missile batteries na banta sa mga eroplanong pandigma ng Israel Air Force. Wala pa rin kadaladala ang Iran. Hindi nila kayang pantayan ang lakas at puwersa na kayang ibuhos ng Israel laban sa kanila. Para kay President Trump, suportado nito ang ginawang counter-strike ng Israel laban sa Iran. Spoke to him. We had a very good conversation, and he was hit, and he hit back, and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something. It's been going on for a long time. You could say about 3,000 years if you really want, but certainly it's been going on for 47 years. Para naman kay Prime Minister Netanyahu, nakahanda ang Israel na muling buksan ang panibagong yugto ng digmaan laban sa Iran kung kinakailangan. Stop attacking us. If Iran makes the mistake and resumes its attacks against us, we will respond forcefully because Israel has the right to defend itself, and we will maintain this right. Sinubukan din ng Houthi na sumali sa kaguluhan. Naglunsad ang Houthi ng attack drone laban sa Israel. Pero ang banta ng kalaban ay winasak at pinabagsak lang ng Israel Air Defense System bago pa man ito makapagdulot ng anumang pinsala. Japan, mas pinapadalas na ang pagsasanay militar. Ngayon, madalas na ipinapakita ng Japan Ground Self-Defense Force ang kanilang kakayahang militar para sa depensa. Ang dating nananahimik na bansa, ginising ng China. Ito ngayon ang resulta, ang mabilis na pagbangon at pagpapakita ng puwersa ng mga Hapon.
命中撃ち方待て。小隊前へ。赤の台敵車両車距400締め。撃て。Isa namang barko ang sinalakay ng US Navy FA-18 Super Hornet, ang isang Palau flag tanker na MT Marivex na naglalayag sa Gulf of Oman. Ang sinubukang umiwas sa US blockade ang tinamaan ng US missile. Agad namang nagpadala ang US forces ng tulong upang sagipin ang 24 na Indian national na sakay nito. Ito ang magiging kahinatnan ng mga barko sa Strait of Hormuz at Gulf of Oman na ayaw sumunod sa direktiba ng puwersa ng Amerika na ipinagbabawal ang paglapit sa alimang mga port ng Iran. Pinakabagong barkong pangdepensa ng Pilipinas, formal nang pinasiniyaan ng gobyerno ng bansa. Barko ng Republika ng Pilipinas, Raja Lakandula, PS-21, ang bagong tagabantay ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. PS-21 departed from South Korea last 30 April 2026 and arrived at Philippine waters on 04 May 2026. She was formally welcomed to the country through a passing exercise with BRP Jose Rizal, FFG-14, the Philippine Navy's flagship. She was christened last 26 May 2026 at Naval Operating Base Subic, Zambales, and will be under the administrative control of the Offshore Combat Force. This offshore patrol vessel bears the name of a great Laban Pinas.